Magandang umaga, hapon, o gabi sa inyong lahat sa anumang panig ng mundo. Narito ang mga balitang maghahatid ng kaalaman at impormasyon. Impormasyon na may inspirasyon para sa bawat mamamayan ng ating nasyon. Ako si Prince Kurt Amador, ang inyong mamamahayag sa himpilan ng kamalayan. Sa ulo ng mga nagbabagang mga balita. EJ Obiena, nanalo. Maripolin Luna, pinanganak na ang kanilang pangalawang anak, ni Vic Soto. Tinanggihan ang pagpirma ng manifesto sa isinusulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Totoo nga. Punong minusto ng Greece at India, magkakaroon nga ba ng matibay na kasunduan? Yan ang ating ibabalita sa ilang sandali. Araw-araw dumadami ang kalat sa paligid natin, no? Oo nga eh. Grabe talaga. Dapat talaga tayo na mismo yung naglilinis eh. Yung pagtatapon ng basura, yung pagwabalis, at kahit yung simpleng pagbubuhos sa banyo. Malaking tulong na yun para sa ating kalikasan. Tama. Pero karamihan kasi, hindi na ito ginagawa. Iniisip na lamang ang sariling kapakanan. Pero sa huli, pagsisisihan. Yan ang mali nating mga kabataan. Dapat sa atin nagsisimula ang pagbabago dahil tayo ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Kalinisan ng kapaligiran ay para sa kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Galing sa himpilan ng kamalayan ng Maria Clara High School. Radyo Express Balita. EJ Obiena, nanalo nga ba? Amira Sebastian, ibalita mo. Pinapagad ni Season 4, Regina Gito medalya ang world-class Filipino palbatsyur na si Ines Obiena to stop in their Berlin sa Germany. Sa kompetisyon, siya ang tala ng bagong record na 5.9 cm na pumuto sa dating record ni Igor Potapovich na 5.8 cm na Kazakhstan noong 1998. Sa kanyang pagsunod sa bandila ng Pilipinas, siya ay nagpahayag ng pagmamahal at pagmamalaki sa ating bansa na sinasabing ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong sambayanan. Punong ministro ng Greece at India, magkakaroon nga ba ng matibay na samahan at kasunduan? Jeya Lakaw-Lakaw, pasok! Hiniling ng punong ministro ng Greece na si Kyriakos Mitsotakis na gumanap ang India sa pagbuo ng internasyonal na pakipagtulungan sa pagtugon sa mga hamon na dala ng mga digmaan sa Ukraine at sa gitnang silangan. Makinatawan ng Mindanao, tumangging pumirma ng manifesto sa isinusulong na paghiwalay ng Mindanao ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo ba ito? Jamila Sebastian, pakisagot ang tanong. Kamakanan lamang, halos lahat ng makinatawan at namamatas mula sa Mindanao ay pumirma sa isang manifesto na tumututol sa panangkalang inansado si dating Pangulong Duterte sa paghiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Ayon kay Lano del Norte District Representative Muhammad Khalid Motoro Comparece na ang manifesto ay nagdaan ng 57 kung saan 53 sa kanila ay mula sa Mindanao ang nagpahayag na kanilang pagtutol. Para sa ating balitang showbiz, narito si Queen Idanan para ibalita sa atin ang pagkakaroon ng pangalawang anak ni Vic Soto at Maripolin Luna. Ichika mo, Queen. Muli isinilang na ni Maripolin Luna ang pangalawang anak nila ni Vic Soto noong Nobyembre 27 sa ganap na 47 minuto pasado 11 ng gabi sa malapit na ospital sa Makati Medical Center matapos sumakit ng sobrang tiyan nito. Sobrang naalarma ang asawa na si Vic Soto. Sa kabila ng lahat, naging normal din ang panganganak ni Pauline at madali niya itong iniluwal na ang kanyang pangalawang anak na si Moody Soto. Kahit ito ay cesarean, kaya pinaghandaan niya raw ito. Cesarean din daw kasi ang unang anak niya na si Tali, kaya ayaw na niya itong At yan ang mga balitang aking tinutukan ngayong araw na ito.
Muli ako sa Pinsper Tomador, ang inyong tagapagpahayag sa Radyo Express Balita. Sa ngalan ng hintilan ng kamalayan na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Magandang umaga, hapon o gabi, Pilipinas.